Maraming negosyo hindi naman agad nalulugi dahil sa kakulangan ng kita, kundi dahil unti-unting nasisira sa loob ng sistema mo. Dati, sobra akong naniniwala sa loyalty. Akala ko pag mabait ka sa empleyado, kapag tinulungan mo sila sa buhay, kapag pinagkatiwalaan mo sila, aalagaan din nila ang negosyo mo na parang sarili nila. Pero habang tumatagal, marerealize mong hindi lahat ng taong matagal mong kasama parehas pa rin ang direksyon mo. Pareho pa rin ang direksyon. Minsan hindi mo agad mapapansin. May mga report na kulang, may mga bagay na hindi na transparent, may mga trabahong laging may dahilan, may mga suki na unti-unting nawawala. At dahil matagal mo silang pinagkakatiwalaan, ayaw mong isipin na kaya nilang gawin yon. Hanggang sa isang araw, mapipilitan kang tanggapin na may mali talaga. At doon papasok yung pinakamahirap. Hindi lang pera na nawawala sa'yo, pati peace of mind, pati tiwala mo sa sarili mong desisyon. Mapapatanong ka, masyado ba akong mabait? Masyado ba akong naging kampante? May mga red flags na ba akong binaliwala? Noon ko naintindihan na sa negosyo, hindi sapat na tiwala lang. Kailangan may sistema, may malinaw na proseso, may accountability, may paraan para makita mo kung ano talaga nangyayari. Hindi dahil gusto mong kontrolin lahat, kundi dahil responsibilidad mong protektahan yung ilang taon mong pinaghirapan. Kasi ang negosyo na walang bantay, madaling sirain ng maling tao. At minsan, yung betrayal na naranasan mo, siya rin yung magtuturo sa'yo kung anong parte ng sistema mo ang mahina. Ngayon, mas iba na ako mag-lead. Hindi na sobrang emotional, mas mapanuri na, mas kalmado, mas maingat. Hindi dahil nawalan ako ng puso, kundi dahil natuto na ako. At kung negosyo mo at kung negosyo mo ang binubuo mo ngayon, tandaan mo to. Hindi masamang maging mabait, pero siguraduhin mong hindi naubos ang negosyo mo dahil lang takot kang maging mahigpit.